Sabi nga ni Meme Vice, gusto nyo ng drama? Wala nang reklamo. Okay, talagang sabi ko nga, naku, baka matalo pa si Marco Rubio. But nope. Ibigay ang hilig ng reality show na ito. Na yung mga choices ko. Kumbaga, 8. In fact, 9. Okay mga kuya-kuya, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa America. This is For the Kuya-Kuya List. Alright. Right now is Lunes o Martes Santo. Katatapos lang ng tawag ng tanghalan, round 3 na resbakan. Sabi nga ni Meme Vice, gusto nyo ng drama? Yan, ibibigay ng it's showtime ng tawag ng tanghalan ang drama. Dahil nabanggit niya na ibabalik ang 8 contestants na from the resbakan, yung mga natsugi na, mga natanggal na, mga nawala na, mga natalo na. Pero wala nang reklamo dahil kumbaga they fell off the cracks, pero pwede palang bumalik, no? Pwedeng manalo. Pwede silang maging champion pa. Kung titignan nyo, marami yung mga natanggal na. Kagaya ni Eric Santos, natanggal na, pero nakabalik, naging champion pa. Star in a Million. Some other mga contestants pa na hindi mo akalain dahil nakatanggal na and yet napabalik. Kumbaga, resurrected. Okay? Resurrected. And I'm really happy actually. Kasi nga, it's really exciting itong format nila, no? And I like it. I really like it. Pero we want a champion. We want to see yung mga talagang magagaling na maglaban-laban, no? And right now, number 1, I have to say congratulations kay Marco Rubio. He really created a mark. Okay, talagang sabi ko nga, naku, baka matalo pa si Marco Rubio. But nope. Dahil there's more. Grabe yung kanyang energy, yung power. Talagang humirit siya. Oh my gosh. Kung yun na yung huli na maglalaban-laban, kumbaga grand champion, talagang ibibigay ko kay Marco Rubio. You know, the charisma, yung good choice of song, number 1, yung Sumayaw Ka ni Glock 9. Okay? So talagang pinanindigan niya. All out. No? So, congratulations talaga kay Marco Rubio. No? Hindi siya, kumbaga, hindi lang siya lumevel na para bang okay, siguro naman mananalo siya sa mga kalaban niya, no? And ang kalaban niya pa dun si Kim. Now si Kim, I really like her lalo na noon. Pero ngayon parang nag-mellow down siya. Parang feeling ko parang wala yung spirit ni Kim unlike before. In any case, sabi nga ni Meme, magbabalik ng mga ilalaban sa mga natitira na marami nang magagaling rin. Pero kumbaga, you want more drama, ibigay ang hilig ng reality show na ito ng tawag ng tanghalan. Okay, so obviously, puro replay ngayon because of Holy Week sa tawag ng tanghalan. Pero next week, bakbakan na naman uli. And ang sabi is that magbabalik ay 8 contestants, 4 of which are coming from the choices ng mga hurado's choice or choices, and 4 coming from the text votes. I think meron naman na QR code doon and nakapili na ako. Sa akin, ito yung mga choices ko. Kumbaga, 8. In fact, 9 ang ginawa ko, no? Paano tayo? Kumbaga, pa-safety tayo. Sana maibalik, whether Horado's choice or through votes. And many of them, I'd like to think, talagang aangat din through text votes. Okay? May kanya-kanyang mga fans following ang mga ito. Pisahan muna natin. First in my line is Jeremiah or si Maya. All out rin ito. Okay? Kung minsan really oversang, gigil, talagang gustong lumaban kahit nanalo na siya sa The Clash nung naging grand champion, and yet gusto niyang may patunayan dahil alam niyo naman, totoo lang, between The Clash and tawag ng tanghalan talaga has really the prestige at talagang makikita mo talaga na may ibubuga sa popularity, sa cachet kung manalo ka sa tawag ng tanghalan. I'm hoping makabalik si Jeremiah or si Maya. And tingin ko, whether text votes or even
Jurado's Choice, makakabalik ito. Next, Raven. I'm sure talagang maraming nang hinayang kay Raven at talagang kumbaga wrong choice lang talaga ng kanta, and yung energy parang nawala doon sa huling kanta ni Raven. Nakakabigla, no, na para bang akala mo na talagang puspusa na ang panalo nitong si Raven. Next, Personal Choice. Favorite ko, gusto ko talagang makapasok siya, and marami ang bumuboto, nakikita ko, no, na para bang they want, or there is that clamor, na maibalik si IG or Ayeji. Sabi ko nga, we need another diva in the making. Itong si Ayeji, this is it. Ayeji, ano ka na, lumaban ka na. Again, I felt na hindi lang nasuswertihan si Ayeji. Fingers crossed, si Ayeji, pag nakapasok, the spotlight, the shine, at ang brilyo lalabas lalo. And then, of course, si Noe. Ako, nabigla rin ako sa pagsak ni Noe. She needs to be there among the top na lalaban uli. So, I am thinking kung hindi man siya makuha sa text votes or sa QR codes, tingin ko ibabalik siya ng hurado. Next, Maki. Another favorite, okay? Magaling ito. Kumbaga, ito yung kalaban ni Raven. Kung nandyan si Raven, dapat nandyan din si Maki. Raven and Maki are really solid. It would be nice to see her again. I don't know. Ilang kaya ang makukuha mong the 8? Baka naman isa lang. Hirap ng laban yun, no? Baka isa lang. Next naman, Eunice. Oh, darn. Pag hindi pa makuha si Eunice among the top 8 or the 8 na pipiliin, wala na. Mahina ang ating hurado or even yung mga text votes, dahil talagang she is a trooper. She is different. She can be the next Casey Tandingan. So, please, ibalik niyo po si Eunice. One more shot for Eunice, please. And then, Froilan. Okay? Sayang, nanghihinayang rin ako sa taong ito. Yun nga sinasabi ko, bakit nakapaglaban kay H? Hindi ko alam eh. Until now, nagtataka ako, parang hindi ko alam kung ano ba talaga ang rhyme and reason sa lalaban-laban ng, one-on-one and then machuchugi. Hindi ko alam. Pero nanghinayang talaga ako kay Froilan. Please give him that shot. And then, of course, Jezza. Okay. Nabilangan itong si Jezza. Pagdating ng panahon, beautifully sang, perfect until hindi naman pumiyok. Parang siguro na natuyuan at parang naubo si Jezza. One of the things na the breaks, no? Pero she can deliver this time. And sayang talaga. Ito yung sinasabing very unlucky. Those were the 8. Pero sayang naman kung wala tayong ilalagay na bata. And I feel that itong pangsiyam ko should be among the 8. Okay? Sabi ko nga, pang safety ito. And I feel among the kids, Shawn Hendricks should go back. Pakita niya uli yung galing niya. I was debating between Nathan and Shawn Hendricks, pero probably Nathan can wait a bit. Shawn Hendricks, I feel you can represent yung mga bata. Alright, so let's just have a good Easter sa inyong lahat. Sinave tayo ni Jesus Christ. So we are so blessed na may Savior tayo. So again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. Until next time.